Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang pagreretiro ay panahon upang bisitahin ang kanilang mga apo at marahil maglakbay ng matagal. Ngunit kakaiba ang naisip na pagreretiro ni Alexander Doba mula sa Poland. Sa edad na 64, ginawa niya ang kanyang unang pagtawid sa Atlantiko na mag-isa gamit ang isang kayak. Noong taong 2010, nagsimulang magsagwan si Doba mula Senegal gamit ang kanyang kayak na maihabang 20 talampakan at naglakbay siya ng mahigit 3,300 na milya sa karagatang Atlantiko. Sa loob ng 79 na araw, nakipaglaban siya sa mga pating, iniwasan ang mga balyena, at nakipaglaro sa mga pawikan hanggang sa makarating sa Brazil. Dahil hindi pa siya handang magretiro mula sa kanyang mga paglalakbay, nagplano si Doba ng isa pang paglalayag. Noong buwan ng Oktubre taong 2013, ang 66 na taong gulang na si Doba ay muling umalis mula sa Portugal gamit ang kanyang kayak at sinuong niya ng ilang buwan ang mga bagyo, malalaking alon at pagkasira ng mga kagamitan. Sa katunayan, sa loob ng 47 araw, nawalan siya ng komunikasyon dahil nakalimutan ng kanyang tripulante na bayaran ang bayarin ng kanyang satellite phone. Noong buwan ng Abril taong 2014, matapos ang 167 na araw ay natapos niya ang mahabang paglalakbay na may 7,700 na milya papunta sa Florida. Sa biyahe na ito ay nagtala siya ng record para sa pinakamahabang pagtawid sa malawak na karagatan gamit ang isang kayak at itinanghal bilang Adventurer of the Year ng National Geographic noong taong 2015. Sa edad na 69, muling sinubukan ang matapang na manlalakbay ang kanyang ikatlong pagtawid sa Atlantiko. Noong taong 2016, umalis siya mula sa Isla ng Liberty at inaasahan na makarating sa Portugal ng Setyembre para sa kanyang ika-70 na kaarawan. Ngunit ilang araw pa lang ang nakalipas mula sa kanyang biyahe, ang kanyang kayak ay kumaob at nasira ng hamon. Nang siya ay mailigtas, tinanong si Alexander kung siya ay susuko na. Sumagot siya, "Hindi ako susuko. 75% ng mga tao ang namamatay sa kanilang higaan. Aayusin ko ang aking bangka at susubukin ulit sa susunod na taon." Tunay ng kahanga-hanga ang tapang at determinasyon ni Alexander. Sa kanyang kwento, makikita natin na ang tunay na tapang ay hindi nakasalalay sa pisikal na lakas kundi sa lakas ng loob at kaisipan. Hindi ba inutusan kita? Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot na manghina, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan man ikaw magpunta. Tulad sa kwento, tayo ay dapat maging matapang at determinado sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Hindi tayo dapat magpatalo sa mga pagsubok, bagkus, magsikap at magpatuloy, tulad ni Alexander Doba. Sa bawat pagkatalo o pagkabigo, may pagkakataon tayong bumangon at magsimula muli. Ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa lakas ng loob at paniniwala sa Diyos. Kaya tulad ng sinabi sa Biblia, magpakatatag tayo at magpakatapang, sapagkat ang Diyos ay laging kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay.